Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Today's vlog ni Payong Kaibigan, at bilang pinangako ko nga po sa inyo, nagagawa po tayo ng tutorial video kung paano po tayo makapag-download and sign up dyan sa eGov.ph na mobile app na yan, at kung paano po natin ma-verify yung ating account dyan sa eGov.ph na yan, and eventually kung paano po tayo makapag-create ng e-travel QR code. Kasi yung e-travel po, nandun na po sa loob ng eGov.ph na mobile app. Okay? So makinig po kayo mabuti para naman po doon sa mga hindi pa uuwi sa Pilipinas. Ang pwede po natin gawin ay mag-download ng eGov.ph na mobile app, mag-sign up, and then i-verify po yung ating mga account. Later on naman po tayo gagawa ng e-travel QR code. But for the sake of this video, di ba? Para po may guide kayo kung kayo na po yung gagawa ng e-travel QR code, gagawin po natin yan hanggang dulo. Mula sa pag-download, sign up, verification, until generation ng e-travel QR code. Okay? Ang kakailangan lamang po natin ay ang ating Philippine mobile number or yung ating pong valid and active email. Siyempre, yung ating kopya ng ating bio page ng ating passport. At siyempre, mamaya yung ating pangmalakasang selfie kasi magsi-selfie po tayo, guys. Okay? And kung bago pa naman po yung sa aking YouTube channel, sa aking Facebook account, or sa aking TikTok account, please don't forget to subscribe, to follow para po sa mga OFW related updates and videos. Okay? Simulan na po natin. Para po makapag-download tayo, pwede po tayo pumunta sa ating mga sa Play Store or sa App Store ng ating mga mobile phones. Depende po kung ano po yung applicable sa atin. Or pwede po tayong pumunta, 'di ba, sa Google, i-type po natin yung etravel.gov.ph. At ganito po yung maglalabas diyan. Philippine Travel Information System, simplify your travel with eGov.ph app. E-travel is free. So, yun. Pwede po nating i-download dyan. Depende nga po pag Apple iPhone users po kayo, i-click nyo lamang po yung App Store. Pag mga Android users po kayo, i-click nyo po yung Google Play. Okay? So once na na-click nyo po, like in my case, Android po tayo. So doon lang po tayo sa Google Play. So ganyan po yung itsura ng eGov.ph app. Click nyo po yung install. And then, once na install, syempre i-open nyo lamang po. So, dahil nga po tayo ay bagong user pa lamang, ang i-click po natin dyan ay sign up. Okay? So, sa pag-sign up po, dalawa lamang po yung options na binibigay sa atin sa ngayon ng eGov.ph para makapag-sign up. Una po, yung Philippine mobile number natin. At ang pangalawa po na pwede natin magamit ay yung ating valid and active email. Okay? So, ayan. Di ba may nakalagay naman dyan, +63. Hindi po yan mapalitan ng ibang like yung ginagamit nating number sa abroad. So, kung gusto nyo naman pong email yung inyong gagamitin, i-click nyo lamang po yung parang box sa baba. May nakalagay, use email instead, and then click nyo po yung next. So, in my case po, ginamit ko po yung aking valid and active email. So, napaka-importante po talaga ngayon na ang gagamitin po natin ay yung ating sariling mismong email. So, ayan. Pag nilagay nyo po yung email nyo, i-click nyo lang po yung next. And magpapadala po siya sa ating email code. Di ba? I-check nyo po yung email nyo. Dear eGov.ph user, we have generated an email code that you can use to register your account. So, ito pong 6-digit na email code. Babalik po kayo doon sa mobile app at ilalagay nyo po yun doon. Ipipin nyo po. Diba? And then, may nakalagay po dyan, enable notifications. I-click nyo lamang po and then click continue. And then, kailangan po nating mag-create ng MPIN. Set up your MPIN. Enter a 6-digit MPIN number. So, ayan 6 digits po yan. And then, kailangan lang po natin na i-re-enter. So, dapat mag-match po yan yung una po nating PIN at yung ating ilalagay na susunod. Magkaiba po yan guys doon sa pinadala sa atin na email code. Yung PIN po ay parang password nyo po yan. Then, maglalagay naman po yan sa baba. Magde-display naman po kung nag-match siya. Great. MPIN matches. And then, click next. Okay?
And then mag-appear, congratulations, you have successfully created your account. You can now use your new MPIN to log in. So ayan. After dyan, i-redirect niya po tayo. Dadalhin po niya tayo doon sa homepage ng ating account doon sa eGovPH. So ganyan po yung magde-display. Makita nyo po guys sa taas, welcome. Wala pa pong picture dyan kasi hindi pa po tayo nakapag-selfie. Next po is i-click po natin yung verify now doon sa baba. Nakalagay, di ba? Verify account. Get full access to all eGovPH government services. Get verified now. I-click nyo lamang po yung blue na yan. And then, click verify now. And then, if you feel, ayan, magdi-display na po yung ating information. O, ilalagay nyo po yung inyong, what do you call this? Identity verification dyan. First name, di ba? Yung inyong citizenship, yung inyong middle name, di ba? Last name, birthday. Lagay nyo po. Dito naman, ilalagay po natin either yung ating Philippine mobile number or kung may ginagamit po kayong number abroad, ay pwede nyo po yung ilagay dito. At this point in time, pwede na po yung number abroad. Napaka-importante po guys, take note na dapat yung number na ilalagay po natin dito ay valid at nakakatanggap po siya ng code. Okay? Ilagay nyo, siyempre piliin nyo po yung tamang gender para sa inyo and then click next. And then, yung current address po natin, yung country, di ba? Pag nilagay nyo yung Philippines, by default, andyan na po yan. Yung inyong province, di ba? And then, automatic po yan. Based po kung saan probinsya kayo, doon din po kayo pipili ng inyong municipality and inyong barangay. So, lahat po yan, if you fill out, except po doon sa may mga nakalagay na optional, kahit i-leave nyo po yun ng blank. And then, click next. After, ito na po yung exciting part. Take live selfie. Ito yung mga paalala niya sa pag-take po ng selfie. Make sure you are the person verifying. Ayan. Avoid po natin daw yung pagsuot ng sombrero, yung mga glasses, di ba? Para po sa mga nag-filter dyan. So, iwasan po natin na naka-filter tayo at this point in time. Face mask within the circle. And then, use enough lighting and nakalagay po dito hijab friendly verification. Then i-click lamang po natin yung tap to launch camera. And then i-click po natin yung while using the app. And i-click po natin yung allow all. Okay. So ayan. So ilalagay nyo lamang po yung inyong mukha sa bilog nung camera na yan. Nakalagay naman dyan happy with your picture. This will be used as your display picture. Kung okay na po kayo dyan, kasi yung first ko po na selfie ay medyo napapikit po ako. So, sabi ko, retake na lang. Kung okay na sa inyo guys, pwede po yung i-click yung yes, I am happy. Pero kung hindi pa rin po kayo satisfied sa selfie nyo, pwede po kayo mag-retake photo. So, ayan. Sa pangalawa naman po, medyo nakadilat na po tayo. So, click nyo na po yung yes, I'm happy. And then, enter one-time password. So, OTP. So, ayan, saan po ipapadala yung OTP na yan? Ipapadala po yung OTP na yan doon po sa kung ano po yung nilagay po nating number, di ba? Either yung PH number or yung number nyo po sa abroad na nilagay doon po ipapadala yung one-time password na yan. So, ayan. Please enter the one-time password that we sent to. So, sasabihin naman niya, 'di ba, kung saan nila pinadala yung OTP. And then ilagay niyo po yung OTP na na-receive ninyo. Then may ma-receive po kayo. Congratulations. You have successfully upgraded your account. Yan, and then click OK. Ayan, nakikita niyo na po yung ginawa niyo pong selfie kanina, nag-update na po yung profile picture niyo. Then just for example, gagawa na po tayo ngayon ng e-travel. Mag-generate na po tayo ng e-travel. So, ganito naman po yung steps. I-click nyo lamang po yung e-travel, yung may Philippine Travel Information System. Pag-click nyo po yan, ayan, mag-display. Add your passport ID. So, i-ready nyo na po yung bio page ng inyong mga passport. And then, pag nakatutok na po yung camera doon, i-click nyo po yung capture your passport. Okay? And magdi-display po dyan yung information na nakuha po doon sa pag-click ng passport picture ninyo.
So, i-verify nyo lamang po kung tama ha. Yung passport number, napaka-importante po yan. Yung date ng expiration, yung issuance date, di ba? And yung issuing state, by default, nakalagay po dyan, Philippines naman yan. Kung okay naman po yung lahat, i-click lang po natin yung confirm and save. And next, may mag-appear po siya na message, ID uploaded. You have successfully uploaded your passport ID. Click OK. And then, yan, dahil gagawa nga po tayo ng e-travel, QR code, click nyo lamang po yung I agree. And then, ayan po, maglalabas dyan, onboarding personal information. Dahil nga po, nakapaglagay na po tayo ng mga details natin kanina, most probably, madali na lamang po yung e-travel. Konting-konti na lamang po mamaya yung ating mga i-fill out na information. Okay? So, ilagay nyo po yung first name, middle name, last name, ayan. Yung mobile number natin, mag-appear na rin po yan dyan. Yung citizenship, ilagay nyo po. Yung passport number, mag-appear na rin po yan. Yung ilalagay na lamang po natin dyan, yung ating occupation. Tapos, tatanungin kayo kung OFW kayo or hindi. Kung yung ilagay nyo po yung yes, syempre pipili po kayo ng OFW classification. It's either land-based or sea-based. Diba? Yung sea-based, yun po yung mga seaman. And then click po natin yung next. Step 2 of 3, onboarding yung permanent country of residence. Dito naman po, wala na po tayong i-update. I-check nyo lamang po kung tama yan yung nang mag-appear dyan ng mga information. And then, click next. And then, mag-display na po yung ating onboarding summary. Okay, scroll down nyo lang po hanggang sa baba. Kung okay naman po yan, i-click na po natin yung submit. Okay? And then, ito na po yung e-travel. So, may display po sa atin na parang apat na parang field. For me, kung ikaw po yung gagawa ng e-travel, di ba, para sa sarili mo. Or kung gusto mo, for other, yun po yung kung mga kasama. Kunyari, kasama mo po yung iyong anak, di ba? Sa pag-travel, pwede po yan, ikaw yung gagawa ng e-travel for them. Nakalagay dyan for other, family member. Then nakalagay dyan kung saan ka sasakay, kung via air or via sea. Diba? Naka-highlight naman po siya. And take note, kung tayo po ay pauwi ng Pilipinas, ang i-click po natin dyan ay yung arrival. Diba? Kung tayo naman po ay paalis ng Pilipinas, ang i-click naman po natin ay departure. Then, pag okay na lahat, click po natin yung continue. Okay? After natin maklik yung continue, lalabas na po dyan yung Step 1 of 3, New Travel Declaration. Ganito na po siya. So, pipili lamang po kayo ng inyong purpose of travel. May drop down, ano po dyan, arrow. Pipili lamang po kayo. Then, travel type. Siyempre, aircraft, passenger po tayo. Country of origin, pipili po kayo kung saan po kayong bansa nang galing. Okay, destination. Upon arrival in the Philippines, ang i-click lang po natin dyan ay residence, kung tayo po ay dediretso sa ating mga bahay pagdating sa Pilipinas. And then, yung address nyo po, syempre i-click nyo lang po, i-tick nyo lang po dyan, same as permanent country of residence. Okay? Next one is yung flight information. So, kung date of arrival, kung kailan po kayo darating sa Pilipinas. So, pwede nyo pong click nyo lamang po dyan sa calendar na yan. Again, sa e-travel, ang pinakamaaga po na pwede tayo mag-register is at least 3 days before our scheduled, diba, departure sa bansa natin pinanggalingan. Piliin nyo po yung pangalan ng inyong airline, ng eroplano na sasakyan. Yan po yung name of airline. And yung flight number. Yung flight number naman, makita naman po natin yan sa ating mga ticket. Yan, pag nilagay nyo po yung flight number, automatic magde-display po yung ating airport of arrival. Kung saan po tayong airport lalapag sa Pilipinas. And then, click po natin yung next. Then, ito po yung step 2 of 3. New Travel Declaration lang. So, ang click nyo naman po dyan ay kung kayo po ay may mga dadaan ng bansa, nakalagay dyan, countries, work, visited, and transited in the last 30 days. Optional po yan. Pero kung gusto nyo pong maglagay, ay pwede naman. Kunyari, dumaan po kayo ng Dubai, Qatar, diba? Or Kuwait, pwede nyo pong ilagay dyan. Have you had any history of exposure to the person? So, depende po, be honest, diba, sa pagsagot dyan. So, no. Have you been sick in the past 30 days? No.
Yan, di ba, may required yan. So, kailangan po nating sagutan. And then, click po natin yung next. After that, lalabas na po yung New Travel Declaration Summary. So, medyo mahaba po yan. Basahin po natin. I-check po na mabuti yung mga details dyan. Di ba? Kung tama po. Hanggang sa baba, scroll down po natin and i-click po natin yung Submit. Di ba? Pag na-click po natin yung Submit, ayan na po siya. Lalabas na po yung e-travel QR code. So, ganyan po yung kanyang itsura. So, magpapadala din po yan ng QR code doon sa email po, sa registered, valid, and active email na nilagay po ninyo sa inyong information. So, yun lamang po yung ating quick update sa tutorial video kung paano po tayo makapag-download, makapag-sign up, makapag-verify ng account, di ba? Sa ating eGovPH app na yan, and paano po tayo makapag-generate ng e-travel QR code. Madali lamang po siya, guys. Ang importante lamang po ay, syempre, meron po tayong internet pag gagawin po natin ang mga bagay-bagay na ito. Okay? So, marami pong salamat. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa atin lahat. Kung nakatulong po sa inyo, ay please share din po sa ibang pang mga tao para marami po tayong matulungan. Just in case may mga questions po kayo, feel free to write it down dyan sa ating comment section sa baba. Marami pong salamat, guys. Always stay safe and God bless. Ready.